Awesome. So, welcome guys dito sa ating day 2 ng 5-day Facebook Ads Challenge po natin. I'd like to welcome everyone. Sir Joseph Sigmund Sanchez. Ano po topic ngayon? It's all about the Facebook auction. How understanding the campaign objectives. Isa-isahin natin 'yon. No, not sure kung nandito kayo kagabi, Sir Sigmund. Si Luis, good evening. Ganda ng sound trip, coach. Yon, alternative rock. All right, magandang gabi, Sir Abraham. Yon, good evening sa lahat. Miss Joanna, Sir Raul, Sir Joseph, si Lance Almera. Yan, so let me just go ahead. 1 second, let me just open this mahiwagang Canva. No? 1 second lang. So I'm gonna share my screen and let me know guys kung sino yung nakakita nitong ad ko na to. Let me know in the chat. Type yes in the chat kung dumaan sa inyo tong ad na to. No, type yes. Ayan, si Angelica or si Angelic, para magkasunod pa kayo. Si Almera. Yan. Yes, kayo pala yung coach. Si Miss Julie. Yan, nakita rin yung ad na ito. Sorry guys, namamaos na lang talaga ako kaya hindi ako makapagsalita na maayos. Ayan, so let's break it down para at least magkaroon kayo ng anong tawag dito, magkaroon kayo ng idea about how Facebook is charging you in terms of your budget, no? It's called the Facebook auction, pero in layman's term, tawag dito is bidding, no? Mas kilala natin yung tawag na bidding. So, doon muna tayo sa layman's term para at least medyo maintindihan po natin. Kung bago sa inyo yung word na auction, it's all about bidding. So, let's say for example, you have a 10 million na audience size, no? And na tina-target doon sa ads manager po ninyo. No? So 10M, and let's break it down on different campaign objectives, no? When you select awareness, you're telling Facebook to find more people who are likely to resonate or to remember your brand, no? With a cheapest cost per 1,000 impressions. So ang tawag dito sa CPM, most of you will anong tawag dito, will say CPM is cost per message. Well, wala namang mali dun sa cost per message. But this is the metric, o yung unang-unang metric na binabayaran mo kay Facebook is cost per mille or cost per mille. It's a French word, I believe, if I'm not mistaken. Na-search ko lang din sa Google kung ano ibig sabihin ng CPM. So that's cost per mille or cost per 1,000 impression for context. So ibig sabihin, binibili mo yung ad space dun sa kay Meta para ipalabas yung ads mo to 1,000 people at a lowest cost per 1,000 impression. Kasi yun po yung binabayaran mo una kay Meta. Kapag Google Ads, ang binabayaran mo doon is cost per click. Dito naman, cost per mille. Alright, so awareness stage, again, this is you are optimizing for people who are likely to remember your brand in the auction. Now, on itong pangalawa, bakit nakakapag-drawing dito? Teka muna. Not sure bakit nakaka-drawing. Pero, wait lang. Palitan ko lang yung settings. I'm gonna share my screen again. Ayan. So, wag mo na mag-drawing guys, no? So that we can proceed with our lesson. So, day 2, we're gonna be talking about the traffic campaign, no? Ano nga ba yung ino-optimize mo dito when you select traffic campaign, no? Basically, you're telling Facebook to find more people who are likely to click your link papunta doon sa website mo, no? Makaka-experience ka dito ng cost per click na mura. Okay, yung CPC mo dito is mura because the algorithm or the Facebook will give you people who are
clickers, no? Paano nalaman ni Facebook na clicker yung mga tao na yun? Because they have a historical data and their app, no? So meron kasing container yan of data si Meta where lahat ng activities mo, lahat ng pinapanood mo, lahat ng kiniklik mo, lahat ng engagement, comment, like, and share mo na activities sa platform, meron niyang record si Meta papunta doon sa data of container or container of data na pwede niya i-pull out later on kapag ka nag-optimize yung isang advertiser to run their Facebook ads. So, ang ino-optimize mo dito again, yung um, um, ano tawag dito, cheap na cost per link click, mababang CPC. No, mapapansin mo dito may mga nagki-click na button, no? And for some, kung talagang maganda yung experience, minsan may makukuha kang bibili dun sa sa website mo. Pero not all the time. So, hindi alam ni Facebook yun kung ano yung conversion sa nangyayari doon sa anong tawag dito, doon sa website unless otherwise naka-install yung pixel mo. Now, let's proceed with engagement. You are telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page. When you boost a post, ang default po nun is engagement. No, the moment you boost a post at wala kang halimbawa, wala kang ads manager, 'di ba kagabi, yung first day natin gumawa tayo ng business portfolio. Tapos under your business portfolio, gumawa tayo ng ads manager. Kung wala pa kayong ganon, when you boost a post, ang default non-engagement, yun lang ang kaya mong i-generate in terms of boosting a post. No? Basically, sinasabi mo dito kay Facebook na Facebook, bigyan mo ako ng mga tao na who are likely to engage with my content. O kung video man yan, kung image man yan, hanapin mo yung mga tao na mahilig mag-engage, mahilig mag-comment, like, and share. No? Again, lowest cost per engagement naman yung binibigay sa iyo dito ng Meta, no? Down the line is leads, no? You're telling Facebook to find more people who are likely to provide their mobile number or email or basically their contact information doon sa form na ibinibigay mo doon sa target audience. So makikita mo dito halos pagdating sa baba, dumadami na yung posibleng bumili sa'yo. Ang tawag naman dito, optimized CPM. Yung nasa taas, CPM siya. Basically, kapag nag-run, pansinin nyo yun, pag nag-run kayo ng awareness, traffic, tsaka engagement, normally, mababa ang CPM nito o yung cost per million niya, yung cost per mil. Pagdating mo dito sa leads and conversion, mataas ang CPM nito. Roughly, ang CPM dito sa Pilipinas is about 250 pesos to 350 pesos ang cost per 1,000 impressions. Depende doon sa industry kung saan kayong industry. For some industry na kukonti lang yung audience, halimbawa, ang audience na tinatarget mo is mga veterinarian, hindi naman ganun karami yung veterinarian sa Pilipinas. Or kaya chiropractor. So, hindi naman ganun karami yung chiropractor sa Pilipinas. Definitely, mataas ang CPM nun. So, pero yung general market, let's say e-commerce, brick and mortar business, ang tawag dito, between 250 pesos to 350 pesos ang cost per 1,000 impressions niyan. Okay? Pagdating mo dito sa baba, yung sales, you are telling Facebook to find more people who are likely to make a purchase, no? Doon sa either website mo or doon sa messenger. So makikita mo dito conversions OCPM. So yung dalawa na to OCPM. And makikita mo dito na nagkukumpul-kumpul na dito yung mga audience na possible na bumili sa'yo. Pansinin mo, sa yung 10 million na audience size mo, hindi naman ganoon karami yung pabili or yung most likely bibili sa'yo. Let's assume na sa 10 million na audience size na yan, 7 million yung nandito sa taas. Tapos 2 million yung nandito sa bandang baba. Tapos between mga around 300,000 lang yung bibili sa'yo or yung potential talaga na customer. Tapos about 700,000 yung nasa consideration stage din.
Okay, so ganun po itsura niyan sa loob ng auction. It's just a representation para lang magkaroon kayo ng idea ano yung breakdown nitong campaign objective and which type of campaign objective you're going to choose when you run when you are going to optimize your campaign. Now, before tayo mag-proceed dun sa pangalawang page, um, tawag dito, kung halimbawa ang product ninyo or services ninyo ay medyo may kamahalan, medyo pricey, halimbawa, umaabot ng 10,000 pesos, 50,000, 100,000, 1 million, yon. So, try to optimize leads first so that you can be able to capture their information and you're gonna be able to reach out to these people na posibleng bumili sa inyo nung product or services niyo. For example, nasa real estate kayo, nasa life insurance industry kayo, or let's say nagbebenta ka ng yate, milyones ang halaga no. So you try to optimize for leads, no, to pre-qualify these people. But if you are into e-commerce business, let's say nagbebenta ka ng I don't know, sapatos, nagbebenta ka ng damit, whatever, na hindi naman gano'ng kamahalan, nasa let's say 500 pesos, 1,500 pesos, then try to optimize for sales, no? Next, so eto nakita na natin yung itsura ng auction. Now, I'm gonna put this down first before we move to the dun sa taas. So imagine ninyo, halimbawa kayo ay si advertiser A, no? And competitor ninyo si advertiser B. Ngayon, when you spend a small budget, let's say 100 pesos per day na budget, then basically Facebook or Meta is going to give you the low-hanging fruit o yung tipong mababang cost per result, no? Ibig sabihin, ang gusto kasi ng Meta, magkaroon ka ng resulta agad-agad para at least kumbaga may bumili sa store mo or magkaroon ka ng leads kahit papaano, early wins mo 'yon para sa iyo. Ibig sabihin kasi gusto niyo mangyari ni Meta, anong tawag dito? Maging successful ka doon sa ads na niraran mo. Kasi ano mangyayari kapag successful ka doon sa ads na niraran mo? 'Di ba definitely mag-i-increase ka ng budget, tama ba? So, pag nag-increase ka ng budget, mas gusto ni Meta 'yon kasi Meta is a company and they kumbaga nagiging profitable sila kung meron nag-a-advertise doon sa platform. So mas gusto nila na mag-increase ka ng budget. But the problem is if you are spending a small amount of budget, yung halimbawa 100 pesos nga, makikita mo dito, tatlo lang yung dollar sign. Ibig sabihin, sooner or later, mauubos mo yung, anong tawag dito, yung tao na posibleng mag-opt-in or bumili sa'yo ng product or services mo, mag-avail ng services mo. Pag na-saturate mo na yung number of audience na yon, magkakaroon ka doon sa ad set level mo ng learning limited. Ibig sabihin noon, sinasabi sa iyo ni Meta na wala na akong maibubuga sa iyo, wala na akong maibibigay sa iyo na conversions, hanggang dito na lang ako based doon sa budget na sinet mo sa akin. Okay, kaya po makikita mo doon sa ad set level on day 3, papakita ko sa inyo yung itsura noon. Kulay orange siya na nakalagay learning limited. Ang gusto kasi ni Meta in the next 7 days magkaroon ka ng at least 50 conversions. No, but the problem is hindi ka nga makakapag-exit ng 50 conversions in 1 week because you're only spending 100 pesos na budget. Now, again, sabi nga ni Meta, mag-increase ka ng budget so that magkaroon ka ng mas malaki pang audience size. So let's assume na nag-increase ka ng budget, no, ginawa mong 500 daily. Ayan. So pagdating mo dito sa taas, sabi naman ni advertiser B, mag-i-increase din ako ng budget, no? So magkalaban na kayo diyan sa auction ni advertiser B. Kaya kung dati ang binabayaran mong cost per message, let's say for example is 10 pesos, this time nagbabayad ka na ng medyo mas mahal ng konti, nagiging 20 pesos na 'yon. Again, this is just a representation ng auction. Now, by the time na ganun pa rin, naka-increase kayo ng budget, so ang tinatamaan mo na noon, tier 3
tier 2 and 3 na audience sa auction. And the more you increase your budget, the more it becomes expensive. Bakit? Kasi makikita mo dito na marami yung posibleng mag-opt-in sa'yo or bumili ng products mo. But the problem is, dumadami rin kayo dyang advertiser na nag-aagawan sa attention nung target audience mo. So kung dati nagbabayad ka ng 10 pesos, 20 pesos, more likely, ang cost per acquisition mo na dyan is between 40 to 50 pesos. Now, paano na ngayon mangyayari kung naglalabo-labo na kayo dyan sa auction? Ibig sabihin, ang dami nyo ng advertiser na naglalaban-laban sa auction. Ibig sabihin po nun, mamimili na ngayon si Meta kung kaninong ad ang mas ipapakita niya doon sa target audience mo. Merong parameter sa Meta na tatlong parameter wherein ginigauge niya or ginigrade niya yung ads mo kung gaano ba siya kaganda or kung gaano ba responsive yung target audience mo. Number 1 is below average, number 2 is average, and number 3 is above average. Now, I'm gonna give you an example of kung paano pinapakita ng Meta yung ads po ninyo sa target audience po ninyo. So let me know if you can see my whiteboard. Wag po muna kayong magdo-drawing, no? Ako po muna magdo-drawing. Hopefully hindi walang magdo-drawing dito. So let me know guys kung nakikita niyo na yung dashboard po ninyo. Whiteboard ko. Okay? So I believe I would assume nakikita niyo na yung whiteboard ko. But okay, sige. So let's assume na ito ay si Sir Lance, no? Ito si Sir Lance. Ayan. So pagpasensya mo yung drawing ko, Sir Lance, ha. Ngayon, let's ang tawag dito, di mo makita. Teka, nakikita ba yung whiteboard ko? Sabi ni Sir Lance, hindi daw makita. Guys, let me know bago ko mag-proceed. Type yes and kita po. Miss Julie, kita. Ayan, huwag mo na mag-drawing. Ayan. Sir Lance, I'm not sure bakit hindi mo makita. But, ayan. So let's assume na ito si Sir Raul is advertiser A. No? Ayan, advertiser A si Sir Raul and si Miss Angelica naman is advertiser B. Ayan, advertiser B si Miss Angelica. Okay, sabi ni Miss Angelica, ito, wag muna kayo mag-drawing guys, ako muna mag-drawing. Ayan. Sabi ni Sir Raul, targetin mo nga ito Meta si Sir Lance na mahilig sa, let's say, mahilig siya sa basketball, no? Mahilig siya sa basketball. Okay? Then, sabi naman ni Miss Angelica, targetin mo din Meta si yung mga katulad ni Sir Lance na mahilig sa basketball. No? So, pangalanan natin dito. Ayan. So, now, sabi ni Sir Raul, Meta, willing ako magbayad ng 500 pesos per day para ipakita mo yung ads ko dun sa mga katulad ni Sir Lance. Sabi naman ni Miss Angelica, ako rin, willing din ako magbayad ng 500 pesos per day para ipakita mo yung ads ko sa mga katulad ni Sir Lance. Now, let's assume na 12 midnight silang dalawa nag-run ng ads. Then, Meta is going to distribute this, both of your ads to your target audience. Now, midday, let's say for example, ang CPM nung isa, which is si Sir Raul, 250 pesos yung CPM niya, yung cost per 1,000 impressions, 250 pesos. And ito naman si Miss Angelica, halos pantay din sila, nasa around 250 pesos din. But throughout the day, napansin ni Meta na yung ads ni Sir Raul ang nagkakaroon ng mas magandang engagement. No, ibig sabihin, mas maraming nagko-comment, mas maraming nag-share, mas maraming nag-inquire at kung may website ka, mas maraming bumibili dun sa website mo. Ibig sabihin, mas maraming interesado dun sa ad ni Sir Raul. So, ang mangyayari po noon, kung dating nagbabayad si Sir Raul ng 250 pesos, cost per 1,000 impressions, bababa po yung cost per 1,000 impressions ni Sir Raul
from 250 pesos to 200 pesos to 150 pesos and so on and so forth. Pag mangyari po 'yon, pag bumaba po ang cost per 1,000 impressions nung advertiser, tumataas po yung number of impressions. Okay? Ibig sabihin nun, nare-reward po ni Facebook yung ad nung advertiser na maganda yung pinapakitang ad and relevant po doon sa target audience po ninyo. Now, on the other side, dahil pangit yung kay ads ni Miss Angelica, ang mangyayari po noon, tataas po yung CPM po niya. Ang CPM niya dati, nagbabayad siya ng 250, magiging 300 po yan. And susunod po yan, magiging 350 and magiging 400 pesos. Kapag nangyari po yon, kapag tumaas ang cost per 1,000 impressions nyo, kasi walang nagme-message, walang masyadong nagko-comment, walang bumibili sa website mo, mangyari po noon, tataas ang cost per 1,000 impressions mo, bababa ang number of impressions. Ang mangyayari po niyan is magkakaroon po kayo ng tinatawag na penalty or pinipenalize po ni Meta yung ad ninyo by giving you a much higher cost per acquisition sa auction. Okay? Bakit po ganon? Kasi Meta wants to make sure that people are staying in the platform. Ayaw ni Meta na lumalabas yung mga users doon sa platform niya at mas gusto ni Meta or ni Mark Zuckerberg na mag-stay yung mga users within the platform. So ibig sabihin, Meta will select which advertisers are relevant to their target audience. So sabi ko nga kanina sa inyo, merong tatlong parameter yon. Kapag pangit ang ads mo, bibigyan ka ni Meta ng grade na below average. No, kapag medyo pasok naman sa standard ni Meta, yung ads mo, bibigyan ka ni Meta ng average. Ngayon, pag pasok na pasok sa standard ni Meta, yung anong tawag dito, yung ads mo, makikita mo dito sa ad level above average, no? Ganyan po ang magiging magiging grading system po ninyo. Kaya kung mapapansin po ninyo, ayan, stop sharing ko muna to. Ayan, stop sharing ko muna. Mapapansin nyo guys, nung nag-enroll kayo sa akin, di ba, or before kayo nag-enroll sa akin, tapos yung mga nag-enroll sa akin, di ba, meron din lumabas na competitors ko, di ba? So, by the time na nag-click kayo dun sa ad ko, lumabas din yung similar ads na katulad ko din na nag-promote ng courses, di ba? Ng programs katulad ko. Now, Meta will choose which of ads, yung sa akin ba o yung kanila yung mas bibigyan ng mas mababang cost yung sa competitors ko, di ba? So, ganun din po sa inyo. No, when you run your ads, it should be number one, relevant. When you run your ads, dapat yung quality, tawag doon ad relevant score. So, ibig sabihin, tatlong parameter yon. Quality ba yung ad na pinapakita mo? Engaging ba yung ad na pinapakita mo? Converting ba yung ad na pinapakita mo? If you're able to satisfy Meta's parameters, then your ad will be shown to your target audience at the lowest cost per acquisition. Now, doon sa day 5 natin, kaya ginawa ko yung Facebook Ads Calculator para malaman mo how much are you willing to pay for every conversions or for every action doon sa auction ni Meta. Kasi pag hindi mo alam yung ideal cost mo, ang mangyayari po noon, hindi mo alam kung mag-i-increase ka ba ng budget or magdi-decrease ka ng budget. Okay, ganun po yung reason kung bakit ginawa ko po yung Facebook Ads Calculator. Kasi before, wala akong sinusundang metrics. Sabi ko, paano mangyayari yun? Ang dami nagme-message, pero wala namang bumibili.
Mas gugustuhin ko pa yung kukunti lang yung nagme-message pero may bumibili. Make sense? So, yung, wag kayong, ang tawag dito, wag kayong masatisfy na piso lang yung cost per message mo. You have to, you have to, anong tawag dito? Check kung yung number of messages ba na yon is nag-equate ba or nagiging equivalent ba nung conversions. Kasi aanin mo naman yung 1,000 messages kung wala namang nagko-convert. Tama ba? So, ibig sabihin nun, you have to make sure that you are getting an ROI based on your ad budget. Yung sale ad set, ilan po ba ang pwedeng details targeting sa loob ng isang ad set? Preferably, Luis, between 2 million to 10 million na audience size. Bakit? Kasi kapag nag-test ka ng campaigns mo, tapos may nakuha kang magandang combination, ibig sabihin nag-work, when you scale your budget, kung maliit lang yung audience size mo, paano mo may scale yung budget mo? Kumbaga, nagkakaroon ng mismatch. Mataas yung budget mo, pero kukunti lang naman pala yung audience size mo. So I'd rather have a very large audience size between 2 million to 10 million or mas malaki, mas maganda. Then, kapag ka na-verify mo na siya, na-test and verify mo na merong conversions, you need to know how much is the cost per acquisition. When I say cost per acquisition, how much is the amount you're paying to acquire a new customer? Or how much is the amount you're paying to acquire a new lead? Lead means pareho lang din yan ng message. Halimbawa, cost per message ko is about 20 pesos. That's the cost per acquisition per message or per lead. Now, pagdating naman sa number of customers, how much is the ideal cost per acquisition nung customers mo? Okay? Pag-uusapan natin yan on day 5. Okay? So, anong tawag dito? Ganon sa amin, AU account po, puro dami nagre-respond sa ads or kapag tinatawagan na namin, hindi daw sila aware sa ads na nag-fill up sila pero nag-gather po kasi namin data nila through form. Ano po kaya possible na nangyari? Ano ba yung ginamit mong Facebook? Ano ba yung ginamit mong form? Miss Erica, yun ba yung Facebook lead form? Kasi yung Facebook lead form, walang kwenta yun. Walang kwenta yung Facebook lead form. Puro basura yung pumapasok dun eh. So, ako, ang ginagawa ko, gumagamit talaga ako ng landing page. Kasi pag yung landing page, mas sala yung anong tawag dito, yung quality ng leads. Pagka yung Facebook lead form ang ginamit mo, I would assure you 90% or 90% of your leads coming through might be garbage, no? So, yun yung experience ko sa Facebook lead form. So, sa audience targeting, ilan po bang interest, behavior, etc. pwedeng ilagay? Basta umabot ng 10 million na audience size, yes. Between 2 million to 10 million na audience size, Sir Joseph. Pero kapag maliit lang naman yung geo-targeting mo, halimbawa, ang tinatarget mo lang is Cavite, imposible na makakakuha ka ng 2 million tapos ang tinatarget mo pa doktor sa Cavite. May wala namang 2 million na doktor sa Cavite. So, disregard mo yung sinabi ko na 2 to 10 million. Pag buong Pilipinas yung tinatarget mo, at least 2 million to 10 million ng audience sizes, mas malaki, mas okay. Now, kapag naglagay ka ng interest targeting, huwag mong pagsamasamahin lahat ng naiisip mo na mukhang bibili sa'yo. Yung engineer, yung doktor, pati yung seaman, pinagsama-sama mo, huwag mong pagsamasamahin yun sa isang ad set. Kung seaman, seaman lang. Kung engineer, engineer lang. Kung doktor, doktor lang. Kung business owner, business owner lang. Huwag mong pagsamasamahin sa isang ad set kasi hindi magkakaroon ng solid na data yung ad set mo. Malilito ngayon si Meta kung sino yung tatargetin ng audience kasi lahat ng audience na nilagay mo ay pinagsama-sama mo. Okay? So, Miss Erica, yes. So, confirm, Facebook lead form. Karamihan dyan, puro basura yung nakukuha mo dyan sa Facebook lead form. Okay? Magkano ba dapat budget at paano pag target audience mo ay from other countries? Pag other countries, Miss Grace, just select the location targeting kung anong country yung
anong tawag dito, yung tina-target mo. Okay? Kung UAE ba yan, edi lagay mo ng United Arab Emirates, no? Yun yung lagay mong audience, anong tawag dito, location targeting. Okay? Sir Joseph, ako kasi streetwear, nilalagay ko yung interest, puro brand ng damit na kilala, tapos sneakers and caps. Pwede naman yon kung halos similar lang din naman sila ng interest targeting, pwede mo pagsamasamahin yon. Okay? Pero kung halimbawa, Nike or Adidas, yung Nike and Adidas, pwede mo pagsamahin nyo kasi halos nasa same ano sila, nasa same group of audience. Pero kung Nike, Adidas, tapos lalagyan mo ng Jollibee, ang layo, no? So, medyo i-groupings mo sila nang naaayon doon sa similarities nila. Sir, pwede po ba i-boost ang live selling? Yes. Pero hindi ko pa siya nagagawa, so hindi ko siya expertise. Sir Lance. Ako po sa automotive agent, ilang audience size po maganda? Kasasabi ko lang po, 2 million to 10 million na audience size, Sir Ace. So, kung buong Pilipinas yan, 2 to 10 million. Pero kung within a specific geo-targeting, I would suggest i-open a broad open audience mo, Sir Ace. No? Select ka lang ng halimbawa, Bulacan, then Bulacan lang, tapos huwag ka nang maglagay ng anong tawag dito, na interest targeting. Facebook will find the best audience for your ad kahit na huwag ka lang maglagay ng interest or demographics. Okay? Dahil maliit lang naman yung audience size, maliit lang naman yung geo-targeting mo. Okay? Ako po, to. Meron po bang free para sa paggawa ng landing page? What do you mean free? Free host, meron po si ano nga ba tong ano nga ba itong web builder na to? Alalahanin ko lang, nakalimutan ko, nasa dulo ng dila ko, Sir Mark. Kung yun yung tinatanong mo. Okay, balikan kita. Nakalimutan ko yung web builder na free. Lenovo Coach, yung sa landing page na sinabi nyo, pag kinilik nila yung ads nyo sa FB, matik na sa landing page yung punta, then tsaka lang po sila mag-fill out para mas sala yung leads na nakapasok. Yes, di ba? Nung nag-enroll kayo din sa course ko, di ba? Pumunta kayo dito. So, yung ano na to, yung landing page na to. So, yun. Ito yung landing page, and then pag-click nila dito, yun, punta na kayo dito sa first name, last name, tapos phone number, email address, and then nagbayad kayo ng GCash, tama? So, ibig sabihin nun, kapag may ganito kayong sistema, hindi nyo kakausapin lahat nung nagme-message sa page po ninyo. Ibig pong sabihin, kung sino lang yung interesado dun sa offer po ninyo, sila lang po yung kakausapin po ninyo. Katulad po ninyo, nagbayad kayo ng 499, kayo lang po yung kakausapin ko. Ibig sabihin po, you cannot sell to everyone, no? Kapag lahat po ng pumapasok dun sa page na messages, pansinin nyo, pag nag-message sa page niyo, scene zone kayo. Wala na, pag tinanong nyo, kumusta na po? Wala na kayong ano. So, nakakapagod yun, nakakaburyong, nakakainis, nag-how much, nag-interested, tapos, in the end, hindi naman bibili. Naubos yung oras nyo, kaka-reply, kaka-convince sa mga tao na hindi naman bibili. So, anong ginagawa ko? Landing page, and then, filter out those people na interesado, yun lang yung kausapin po ninyo. Because, you only have 24 hours a day. And then, pagdating ng madaling araw, nakikipag-chat ka pa, di ba? Kino-convince mo pa siya. In the end, 3 buwan na kayong magkausap, wala pa rin kayong pinatutunguhan na pinag-uusapan. Okay, so Lenovo, I'm not sure kung ano yung pangalan mo, pero I hope I was able to answer your question. So, Almera, yung cost per result po ba, hindi dapat tataas ng 10 pesos? Hindi po, Miss Almera. Pag-uusapan po natin yun ng day 5, no? Kung anong industry po ninyo. How much are you going to spend, no, doon sa ads po ninyo, and then ilan po yung pumapasok na leads, and magkano yung willing kang bayaran for every action
na nakukuha mo. Or when I say action, those could be leads or those could be sales. So pag-usapan po natin yan day 5 para mas lalong mo maintindihan, Miss Almera. Okay, Jay Fernandez, power bank ng run, ano? Nag-run ako Israel, coach, hindi ko sinama yung Gaza. Kaso madaming Hamas. Ah, madaming Hamas na nag-message. So, I'm not sure kung ano, kung bakit ka nag-run ng ads doon sa Israel. Sir, food business, ang rule of thumb is audience must be 2 to 10 million po or ano po best recommended? Kapag food business, Shin, food business, kung anong tawag dito, kung franchising kayo, tapos you are trying to find franchisee all over the Philippines, yes, 2 to 10 million audience size yung dapat mong anong tawag dito, number of audience. Pero kung within a specific geolocation targeting, yun nga kasabi ko lang is wag mo na siyang wag mo na siyang i-interest or demographics targeting. I-broad open audience mo na lang. Wag ka na mag-select ng interest or demographics. Okay lang ba na on and off yung ads kada araw? Hindi po. Okay, hindi po kasi magkakaroon ng solid na data yan yung ads po ninyo kapag tina-turn on and off po ninyo. Okay? Yan, tama. Si Miss Christine, system.io. Yun po yung inaalala ko kanina, system.io. So may free po yun, kaya lang yung domain mo doon, pangit yung slug. System.io yung nakalagay doon, parang hindi siya ang tawag dito, yung trust or yung credibility mo hindi masyadong ma-establish kapag hindi yung domain mo is yung default. Raven, paano ko malalaman if mahal or hindi ang CPM? How to optimize an ad with high CPM? Change ad creatives po ba? Yes. Okay. Paano mo malalaman pag high ang CPM mo? Pag between 250 pesos to 350 pesos ang CPM mo, pasok pa yon. Ibig sabihin, nasa industry standard ka within the Philippines market. Makikita mo yan, Raven Pineda, yung CPM sa column, sa ads manager mo na column, no? Pupuntahan natin yan on day 4. Makikita mo yung metrics, no? Pag-uusapan natin yung metrics na yan on day 4. Follow-up question, paano mo ma-optimize or paano mo mapapababa ang CPM mo? Huwag mong i-ignore yung comment section. Kapag meron nagko-comment doon sa ad mo, how interested, replyan mo. Kahit nakakairita, na meron naman doon nakalagay na click the link below to learn more, tapos magtatanong pa doon, how po. Tapos may isa, nakalagay na yung presyo mo doon for only $4.99, magtatanong pa ako magkano, replyan mo, no, para bumaba yung CPM mo. Especially kung merong nang babash sa'yo sa comment section, better yon. Bakit? The more you reply or the more you respond to those bashers, the more you get a lower CPM because Facebook will think this ad must be engaging. So I'll be pushing this ad to more people or to show it to more people because it seems like this ad is a little bit engaging. So that's how you optimize the CPM, Raven. Maliit lang Israel, okay. So, Luis, sir, na-try ko na po yung sale ad set at nilagay ko 100 daily budget. Yung 100 nakakuha ako ng 3 orders pero nilagay ko lang isang targeting. Pwede ko po ba duplicate din lagyan ko siya ng let's say 500 daily? Yes. Meron ako ditong ginawang anong tawag dito? Framework, no? Which is yung 100 pesos Facebook ad strategy framework. You can use this framework by going here sa forum dito sa website ko. And then type mo lang dito yung word na 100, no? Tapos mapupunta ka dito 100 pesos Facebook ad strategy. Click mo lang tong download, mapupunta ka dito sa PDF file. No, I can be able to send it now here sa chat. And then pwede nyo i-download tong PDF file. And dito, nilagay ko dito yung step by step
step-by-step na guide how to test your campaign. So, bali magkakaroon kayo ng 100 peso budget, tatargetin mo yung isa broad open audience o kaya naman yung isa interest targeting. So, if you do the math, actually preferably nga dapat 15,000 yung budget mo dyan eh. Pag dinivide mo yan sa 30 days, that's about 500 pesos per day. So, yun yung ideal budget. Pero dito, kung talagang nagde-test ka lang talaga ng very small budget, pwede na sa 5,000. Kaya lang, mabagal yung progress mo at a 100 peso budget. No? So, kung mayroon ka namang 15,000 to test, then yung 15,000 budget mo divided by 30 days, you can test at least 5 ad creatives on a daily basis or on every day. So, yun. Susundan mo lang to. Campaign structure, minimum tolerance, 3 days, maximum tolerance, 5 to 7 days. And then ito yung sinasabi ko sa inyo na learning limited, kapag na-hit na ninyo yung naubos nyo na yung low-hanging fruit, hindi na kayo magkakaroon ng, ito yung sinasabi ni Facebook na, wala na ako maibubuga na number of conversions, hanggang dito na lang ako. So ito yung validate campaign na pwede mong gawin para doon sa validate campaign po ninyo. And itong cost cap kasi, hindi nyo mo ito magagawa kapag messaging campaign ka lang. Magagawa mo lang to kapag meron kang landing page or website. Okay? So, next na question natin. Paano kapag real estate? Ano magandang target? Depende po sa target avatar po ninyo, NPC. Kung halimbawa, sino yung target avatar mo? OFW ba? Business owners ba? So, you can select, anong tawag dito? Those interest or demographics targeting sa ad set level. We're gonna be, anong tawag dito, discussing on that one on day 3. No? So, kapag real estate, kung Pilipinas, then you need to find or to create a target avatar kung sino yung tatargetin ng ads mo. Okay? Preferably to 2 to 10 million na audience size kung buong Pilipinas yung tatargetin mo. Okay? Kapag ibang bansa naman yung tatargetin mo, just select the geolocation and then make sure na hindi lang basta English yung word yung nakalagay dun sa ad copy mo. Preferably Tagalog ang ilagay mo para ma-capture ni Meta kung para kaninong ad ito, no? Kasi ano tawag dito, kapag in English mo yan tapos merong ibang lahi ang nag-click diyan, then yung ibang lahi na yung data ng ibang lahi na yon, magi-expand yon. Hindi na ngayon alam ni Meta na Pilipino yung pala yung tina-target mo sa ibang bansa. Okay, Maria Renz, pag may landing page na meaning automated na siya, so no need po na magbayad ng funnel. Yun na yung funnel mo. Miss Maria Rensis Penosa. Yun na yung funnel mo na gagamitin yung landing page mo. So, ibig sabihin po, you need to structure it in a way na the moment you capture the information dun sa landing page, then you can trim them down from clickers to engagers to leads to buyers, no? Ano po siya. Nakita nyo kanina yung embudo. So ganoon niyo po siya sasalain kasi hindi naman po lahat ng mag-i-inquire sa page nyo ibibili talaga. 'Di ba nakita nyo 10 million yung audience size pero nasa about 300,000 lang yung potential customers. So you have to trim them down. Sino yung matinong kausap, sino yung hindi matino, and then eliminate mo yung mga hindi naman talaga pabili, kausapin mo yung bibili lang. Okay? So, again, I'm not a big fan of messaging campaign, but I'm not saying na you're not gonna be having a good results kapag messaging campaign. For some, they have multiple staff or ano tawag dito, marketing staff na nagre-reply doon sa messages, no? And I find it time consuming. I find it anong tawag dito? Parang anong tawag dito? Imbis na makagawa ako ng ibang task for the day,
I find myself replying to those messages like it's never ending. Alam mo yun? So that's why I chose the landing page or a website. Okay? Paano po malalaman CPM na I believe na sagot ko na to. Sir, yung CTR po kapag below 5%, meaning po ignored by buyers na. Almera, pag messaging campaign ka, hindi po applicable sa iyo yan. Kapag meron ka lang, meron ka lang website or landing page. Pag-usapan po natin yan on day 5. Reply privately or sa comment po. Sa comment as Sir Ace. Consider ba ni Meta ang chatbot as reply para sa... Yes. POTS or PATS. So, pag may auto-reply ka, kung meron kang botcake, webcake, may botcake ka, ManyChat, so better to use those ang tawag dito, tools so that hindi mo nare-replyan isa-isa yung nasa comment section. No, that will significantly reduce your CPM kapag meron kang mga tools na ganun. Okay? Mas okay ba na manual placements ng ads yung automated na Facebook? Test and verify, Miss Dayan. I cannot say that the manual placement or the automated placement is likely to perform. Pero pag nagte-test ako ng ads ko or nasa testing phase pa lang ako, I usually use the manual placement, no? Kapag nagte-test ako ng ads. I usually use the Advantage Plus placements and doon sa targeting anong tawag dito? Teka, nawala ako. Okay ba manual placements ng ads or yung automated na Facebook? Automated ang sineselect ko. Okay? Ibig sabihin, I let Facebook find the best placements for my ads. No, kung sa newsfeed man yan, kung sa reels man yan ilalabas, kung sa audience network man yan ilalabas, I let Facebook find the best ad placement as possible. No, for my budget. What's a nice campaign po for restaurants to entice customers to try the restaurant? Janina Kuwa, if I would suggest you optimize for lead generation campaign. If wala ka dito kagabi sa day 1 natin, I have a anong tawag dito? I have a program for restaurant business owners na give them a anong tawag dito? Anong tawag dito? An automated na system para makapag-create ka ng mas trimmed down na campaign. So mag-opt-in ka dito sa link na ibibigay ko para pag nagpa-webinar ako, pwede ka maisama doon. Now, Miss Janina, ganito yung nakikita kong strategy na pwede mong gawin dyan, Miss Janina. You optimize for a voucher, no, that they can claim pag pumunta sila doon sa restaurant mo. Halimbawa, get this free ice cream when you visit our restaurant. No, and then magkakaroon ka ng discount voucher or let's say voucher that they can claim whenever they visit your restaurant. Then you can attribute that voucher every time na may pupunta sa restaurant mo na nag-claim ng ice cream na yon. Ibig sabihin nun, okay, galing sa Facebook ads ko to. Because they can never know, they can never present that voucher if hindi nila nakita yon sa ads mo. That's one way of enticing people to come to your restaurant. Number 2, aside from discount voucher na, or let's say voucher na ice cream, you can run an ad that says, let's say, avail this Barkada package for only, let's say, for only 5,000 pesos. Original price is 7,000. Make sure to present this coupon code
so that we can less the 2,000 pesos doon sa bill po ninyo. So that's one way of running an ad for a restaurant business. If you want, I can help you establish that campaign. All you need to do is to click the link doon sa binigay ko na link dyan sa chat. So punta ka lang dito sa link na to, makikita mo to, and then click mo lang ito, and then yung landing page ko will ask you if you have the what's the name of your business. Kung mayroon kang website, then by all means, just put your website. Kapag wala ka namang website, just put your Facebook URL. No, hindi po to applicable sa mga real estate agent, life insurance agents, or for those na walang business permit. So dapat meron kang kompletong business permit, mayor's permit, BIR, articles of incorporation kung corporation kayo, etc. etc. So just opt in, and then I'll reach out to you para matulungan kita doon sa restaurant business po ninyo. Okay? I hope I was able to answer your question, Miss Janina. UG, if magte-test po ng ad, hindi po, yung 5K na yun, pwede mong i-distribute yun for 30 days, UG. So kung may 5K ka, 5K divided by 30, so that's about 166 pesos per day. Okay? Kaya lang, you can only test as much as like 1 or 2 ads based on your current daily budget. So at least mga 1 ad lang yan or 2 ads lang yan. So medyo mabagal ang progress mo doon. Mabagal ang pag-accumulate mo ng data kasi mababa lang din ang budget mo. So preferably, dapat at least may 15,000 yung budget mo para at least may wiggle room ka para makatest ka ng mas maganda. Miss Erica, sa leads target po, pwede mag-connect ibang lead form kaysa sa FB lead form. Any suggestions po? Yes, landing page. No? Lead form, kasi yung pwede mo rin i-connect yung messaging campaign mo doon or yung messenger campaign mo doon, diretso as leads yun. Tapos, i-connect mo sa, medyo matechnical lang ng konti, i-connect mo sa Zapier, tapos i-connect mo sa Google Sheet. Okay, medyo advanced na ng konti yon, and I don't think I have the time to show it to you. And it's nasa advanced lesson siya. O kaya, you enroll on I believe si Botcake meron nun eh. So you can kung gusto mong messaging campaign, pero again, ako more on landing page ang ko eh. Ang landing page or website. Yun ang mas preferred ko. Sa staycation business po, ano po better, demographic targeting or geo-targeting? Test both, Miss Bernadette. No, because you will never know kung ano yung mas nag-work, yung demographic targeting ba o yung geo-targeting. Okay? You test and verify. Landing page po ba ang Lazada at Enstock? In a way, yes, Almera. Landing page din po siya, pero you don't own the data. Hindi mo pagmamayari yung data doon kay Lazada because the data stays with Lazada and Shopee. If mga taga-Amerika po yung target coach, ano po ang best daily budget for travel operator na business? Sa US kasi, Lenovo yung pangalan mo dito eh. Sa US kasi, ang average CPM doon is about $15 per 1,000 impressions. So, $15 times 58, magkano yan? $15 times 58, that's about 870 pesos. No, sa US market. Okay, Luis, tama po ba na gagawa ng new ad set sale tomorrow siya nakaschedule mag-run? Or pwede din coach on the stop mag-run? Hindi ko masyadong mag-gets, pero gagawa ka ng bagong ad set, Luis, kapag you want to validate the campaign. No? And you need to tawag dito,
to schedule that 12 midnight. Okay? Dayan, multiple messaging, description, or single messaging po? Sorry, di ko magets. Multiple messaging. Hindi ko gets yung tanong mo, Miss Dayan. If you can elaborate more. Sir Abraham, what is your suggestion for better campaign for training education, data analytics niche, please? I'm running around 10K budget monthly. Training education. Go for lead generation, Sir Abraham. Or nagbebenta nagbebenta ka ba ng course mo din, Sir Abraham? Tama ba? I believe na-accept kita sa Facebook kagabi. I believe parang nagbebenta ka rin ng course mo. So, kung tama yung intindi ko, nagbebenta ka ng course, then optimize for website conversions. No? And then you have to check kung sino yung target audience mo. Kanino mo binebenta yung data analytics na training? Okay, pwede ka kasi magpa-webinar dyan, Sir Abraham. Pa-webinar ka muna, i-try mo mag-lead generation, collect information like email and mobile number, and then doon sa webinar, you sell your courses or your program. Okay, and you optimize for website conversion doon mismo sa webinar. Paano po sa mga bags, luggage, travel accessories? Try to optimize for messaging or website conversion, Sir Jay Fernandez. Yusef Kangko, automotive retail sales, try mo lang try mo yung competitor ninyo. No, kung Nissan man yan, Toyota, try mong i-target yung competitor mo or yung mismong brand ninyo ilagay mo doon. Okay? Kung anong brand yung kung Toyota man yan, Nissan, Mitsubishi, ilagay mo doon. Okay? But pag-isahin mo lang ng ad set yon kasi pare-pareho lang din sila. Yung testing, ilang days? 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Nandoon po sa Google Drive na sinend ko sa inyo. Or if you reach the 1,000 to 1,500 impressions, whichever comes first, halimbawa, within 2 days time, na-reach mo na yung 1,000 impressions, tapos wala ka pa nakukuhang leads, so patayin mo na yon. No? Pero kung you are optimizing for landing page or your website conversion, if your click-through rate is more than 1% o 1 to 2%, halimbawa, meron kang click-through rate na 5%, you let it run up until 5 to 7 days. Especially kung mataas yung price points mo. Magkano po usually magkaroon ng landing page? Budgetan mo lang ng 5K. Pero yung meron kasing meron akong software na pinopromote ngayon. Nasa around lang 1-2. Okay? So, anong tawag dito? Meron po ba kayong ma-recommend? Number 1, kung local company, Funnelfy. Number 2, yung top tier CRM. No, kung gusto mong ito top tier CRM. Top tier CRM. Ito siya. So kung gusto mo mag-avail ng landing page, sino to? Ang pangalan nito? Si Pats. Message mo ako sa page para kita. I-assist kita dito para magamit mo yung yung promo code, no? Yun, hopefully, sino pa ba? Campaign and ads, yes, Sir Joseph, bukas po ito. No? Ranvis, anong masasuggest mo? Manual engagement pa din ako. Printing ako ng milk tea cups. Pwede naman yon engagement. Kaya lang yun nga, matrabaho yun, Ranvi. Ang dami mong kausap, ang dami mong reply doon sa messenger. Messenger, pero again, better kung meron kang landing page.
Working professional, freelancers, shifters. Try mo mag-optimize your Abraham lead generation. Okay, medyo maraming questions. Hopefully nasagot ko yung iba. Last 2 more questions. Shin, ask ko lang if may existing post ako, may mga engagement na siya, pwede ko ba gamitin for sales campaign? Tapos no interest. Kapag ginamit mo siya sa sales campaign, hindi mo siya magagamit, I believe, sa engagement campaign or vice versa. Kapag ginamit mo na sa engagement campaign, hindi mo na siya magagamit sa sales campaign. Okay? So vice versa yon. Magkakaroon ng error yun doon sa, I believe, sa ad set level. Advisable po ba webinar sa brand and web developer like me? Sinong target audience mo, Miss Christine? I believe business owners. Kung business owners yan, pwedeng webinar or pwedeng book a call, Miss Christine. Pero I'd rather optimize for book a call. Okay, you run a website, you run a campaign, sending them to a landing page, and then doon sa landing page mo, meron dong Calendly or calendar mo doon where they can book a call. Diba? Anong tawag dito? Business owner yung target audience mo, then let them book a call with you kung kailan sila available. Kung webinar kasi tingin ko hindi masyadong doon. Makukuha kang leads pero I don't think yung mga business owner na to will attend your webinar. Majority of them kasi busy yan eh. So book a call ang pinaka the best dyan. Kung web developer ka and you want to find people who are likely to avail your services, book a call ang pinaka the best. Streetwear brand, can you suggest po tamang optimization? Website conversion. Try to optimize for website conversion. Meron akong training dito sa group natin, Digital Homey Academy. Kung wala ka pa dito, punta ka dito sa group, no? Kung wala ka pa sa group, ito yung Facebook group natin. And hanapin mo tong featured. Then hanapin mo tong sa baba itong Shopify training, no? Gamitin mo yung meron nandito na yung yung training ko dito. Punta ka diyan, day 1, day 2, and day 3 paano mag-create ng Shopify account. Okay, para naka-website conversion ka. Yun. So, nandiyan po yung training, Sir Joseph. Alright? Yun guys, I'll be seeing you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Thank you so much guys for joining this training. And tomorrow, I'm gonna set up a campaign for Sir... Kanina ba yun? Kay Sir Joseph. Sa'yo ba yung Sir Joseph yung yung ads manager? So, let's try to set up yung ginawa natin ads manager ng day 1. No, and yung recording I'll be uploading it tonight doon sa dashboard niyo. I know how you can na-send ko na yung instructions on paano niyo ma-access yung dashboard. So, yun, I'll be sending you again the instructions kung hindi niyo makita yung dashboard niyo. I-upload ko to later mga bandang 9 p.m. Okay, I'll see you tomorrow guys. Namamaos talaga ako. Pagpasensyahan nyo na. Yung mga hindi ko nasagot doon sa chat, I'll see you tomorrow. Hopefully masagot ko yung mga tanong niyo. Okay, see you tomorrow and have a good night. Bye-bye.